kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. Pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kabuktutan ng kasalanan. Isa ito sa mga sipi sa Biblia na madali nating matandaan sapagkat madalas, diretsyo man o hindi tahasan, sinasabi natin yan. Lalong-lalo na bilang pangontra sa iba, maging sa ating sariling konsensya, kapag sinasabi na ng mga ito na parang nagiging particular na tayo sa pera. Sinasabi natin, hindi naman. At hindi masama ang pera. Ang masama ay ang umibig sa pera. So, pera okay lang yan. Pero hindi kaya ito'y ginagamit nating palusot lang or hindi lang talaga natin alam na tayo'y nagmamahal na sa kaperahan. Paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal na sa pera? At paano natin ito maiwasan o mareremedyohan? Yan po ang tatangkain nating pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Una, malalaman natin na mahal na natin ang pera kapag dahil dito ay nakagagawa na tayo ng kasalanan. Yan ang maliwanag na sinasabi sa ating unang pagbasa na napakinggan. Kaya kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. Pag ganon, mahal na nga po natin ang pera at delikado tayo. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon minsan, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapag dalawang pinapanginoon mo, ang tendency, mamahalin mo yung isa at i-despise mo yung isa. But mind you, yung dalawang Panginoon dito na sinasabi ni Kristo is not between God and the devil. Sapagkat hindi naman talaga natin gagawing Panginoon, kara-karaha ang demonyo. Pangit kaya niya? At alam nating masama siya. Disgusting siya. Bad siya. Ayoko. Hindi mo agad siya gagawing Panginoon ang buhay mo. Kaya mautak siya. Ayaw mo kung gawing Panginoon ang buhay mo. Sige. Uunti-untiin kita. Gagamitin ko ang pera. Ayun. Kaya't yung walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi naman ang demonyo kundi pera. Diyos o pera. Kasi ang pera, kahali-halina sa ating mga mata, sa ating pakiramdam. At yun ang ginagamit ng demonyo upang unti-unti tayong makalimot, malayo sa Diyos. And therefore, madali na niyang mapasunod tayo sa kanyang mga utos. Nakawin mo yan, pilin mo yon, gawin mo to sa ngalan ng pera. Yeah, let us be on guard. Mag-isip po tayo ng malalaki, matitinding mga kasalanan na may kinalaman ang pera dyan bilang punot dulo niyan. That is why kapag mayroon akong makakilala na alam kong umuunlad sa buhay,
Kamakailan lang, may ni-remind ako, mag-asawa, ang ganda ng business nila. Kaya, maayos na. Sabi ko, wag po kayo makalilimot sa Diyos. Kuya, ate, simba ha? Simba. Ginanong ko talaga. Maano kung magtampo sila sa akin. Bilang kaibigan, sinasabihan ko sila. Doon sabi ko nga, doon sa lalaki, ingat, ingat. Sapagkat marami na akong kakilala, kung kailan nagkapera, doon nakalimot sa Diyos. Pero hindi agad-agad. Hindi naman agad-agad na makalilimot sa Diyos eh. Unti-unti, magkakabisyo muna, mababarkada sa masamang impluensya, hanggang sa mag-draw ka na, mababae na, ganun na. Unti-unti, gagamitin ng demonyo ang pera para sirain ka at sirain ang iyong pamilya. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, ang ating Panginoon, bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang magkatawang tao siya, hindi niya piniling maging mayaman. Bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang pumili siya, nang makakasama niya palagian, mga alagad, hindi siya pumili ng mga mayaman. Hindi siya naki-associate closely, araw-araw, rubbing elbows with the rich ones. Hindi ginawa ng... Isang nakita ko dyan, bagamat hindi niya sinasabing masama ang yaman, ang sinasabi niya sa atin, delikado ang yaman. Sapagkat with money comes power, influence, fame, popularity, comfortable life, which are basic ingredients for us to become away from God, to forget God. Isipin po ninyo, kahit si David, na isang napakalapit sa Diyos, si David na kung ilang taong pinrepare ng Diyos, hinubog ng Diyos, si David na ilang taong very obedient sa Diyos, nung magkapera, nung magkaroon ng kapangyarihan at the height of his power, nangalo niya na, nagpapatay pa ng asawa ng kalunya niya. Something na hindi niya kakayanin gawin. Sigurado ako, kahit personal na opinion ko, mahirapan siyang gawin kung wala siyang naging pera o kapangyarihan sa buhay niya. So, ganun katindi ang tukso ng pera. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang unang pinapaalalahanan dito, bukod sa bago kayo, kami, mga lingkod ng Diyos, mga taong simbahan, huwag kayong magumon sa pera. Ang mga taong simbahan na mula noon hanggang ngayon ay nagdarasal naman, alam ang kautusan, alam ang daan ng kabanalan. Unang-unang pinapaalalahanan, huwag kayong pasisira sa pera. Sapagkat kapag nasira kayo sa pera, yun ang simula ng marami pang pagkakasala. Totoo yun. Sa nakita kong kaso ng mga pare, mag-iiba-iba ng kaso pero may punot dulo bukod sa hindi na madalas magdasal, nasira sa pera. So kung ang mga taong simbahan na, ang mga lingkod ng Diyos na, ang mga taong alam mo sa simula pa lang ay mabait na, tulad ni David, nasisira sa pera, mas lalo tayong mag-ingat. Kasi ang pera ay nakasisira talaga. Binibigyan kasi tayo nito ng ilusyon na with money, kakayanin natin ng lahat. Kaya nga meron tayong kasabihang, money makes the world go round, or the world revolves around money. But as I said, illusion lang yon, sapagkat hindi totoo yon. Tandaan natin yung sinasabi sa Psalm 50:12. Ang sabi ng Panginoon dyan, reminding us, the world is mine and all it contains. Ang mundo ay akin at lahat ng nandiyan, kasama ang buhay at pera natin dyan. So siyang nakapagbibigay ng kontrol dyan. Kaya niyang kunin sa atin ang pera, maging ang ating buhay, anumang oras niya maibigan. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa rich fool. Hangal! Sa araw na ito'y babawian ka ng buhay, saan mapupunta ang yaman mo? Kung bakit kinakailangan laging paalala sa atin, kasi nga, nahumaling tayo sa pera, nakakalimutan natin na wala tayong madadala sa hukay ni isang kusing. Magdala man tayo, hindi natin mapapatunayang sa atin, sapagkat bumilang ka ng ilang taon, kahit isang siglo pa, hukayin ng libingan mo, makikita yung kusing na dinala mo. Pero wala ka na! Abo ka na! O di ba't yung mga faraon ng Ehipsyo, yun ang ginagawa. Naglalagay ng mga mamahaling ginto, materyales, mga gamit. Kasi iniisip nila, dadali nila yon sa kabila. Nadala? Hindi. Kaya nga tayo may mga exhibit niyan eh. So, kailangan pa natin i-remind talaga, uy, Padre Fidel, hindi mo madala sa hukayan. Sa Diyos yan.
At dahil sa Diyos ang buhay at ang kayamanan na yan, kailangan natin niyang gamitin in the way that pleases God. At dito tayo nililid sa ating ikalawang punto, paano mareremedyohan at paano maiiwasan ang pagmamahal sa pera o kayamanan. Sinasabi naman ito sa atin ng ating mabuting balitang napakinggan, kung saan ang mga babae daw ay tumusto sa pangangailangan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo sa kanilang ministeryo sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng kanilang yaman. Gamitin natin ang pera sa paggawa ng kabutihan. Yun ang antidote sa pagmamahal sa kayamanan. Kung ginagamit ng diablo ang pera para hikayatin tayong gumawa ng masama, hikayatin nawa tayo ng Panginoon. Kung gugustuhin natin, hihikayatin talaga tayo ni Lord para gamitin ang pera upang gumawa naman ng kabutihan sa ating kapwa. Ang isa kong naisip ditong halimbawa ay si Keanu Reeves. Siya ay isang artista sa Amerika, sa Hollywood na napaka-generous. Nagbibigay ng malaking halaga sa mga charity. Nagbibigay ng malaking bonus sa mga crew members niya sa pelikula. Nagbibigay ng malaking tip sa mga waiter sa restaurant. Wala sa kanyang pera. Kaya naman makikita po ninyo yung epekto nito. Hindi mo siya makikita ang laging nakikipagsosyalan. Kung kinakailangan yan. Halimbawa, may awards night. Hindi mo siya makikita ang nagsusot ng magagarang kasuotan. Hindi mo rin siya makikita ang nagdadrive ng mamahaling sasakyan kumpara sa ibang mga artista na mas sikat pa siya at mas mayaman pa siya. Nagko-commute lang. Sa subway minsan, binigay pa niya yung kanyang upuan para sa isang babaeng may malaking bag. Sa isang park minsan, bumili siya ng ice cream, hindi dahil gusto niya ng ice cream, kundi dahil para makuha lang yung resibo ng bilhin niyang ice cream at mabilagyan niya ng autograph para sa isang fan na gustong magpa-autograph pero wala namang dalang papel at ballpen. And many other good deeds. Siyempre, yung kanyang pagiging mapagmahal sa aso. Si John Wick yun. Okay? Hindi na-gets ng matatanda. Sorry. Okay? Pero yung many other good deeds in many other instances, ano yun? Produkto yun ng kanyang proper attitude towards sa money. Siya ang gumagamit sa pera and not vice versa. Malaya siyang gamitin ito sapagkat hindi siya alipin ito. Madaling maging mabuting tao kapag ang pera ang ginagamit mo at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Kinakailangan nating mag-ipon, yes! Pero dapat dumating yung pagkakataon na, alam mo, na yung ipon mo, sapat na yan. Mag-ipon ka, ito para sa akin, para sa kung magkasakit man ako. Tapos, mag-give back ka na. Magbigay ka na sa iba. Hindi mo naman kinakailangan i-secure totally ang buhay ng anak mo. Tutulungan mo lang sila na maging very much dependent sa iyo. Magbigay ka lang ng maiwan mo para sa kanila. Yung sapat na para makapagsimula sila 1, 2, 3 taon. Pero yung tatargetin mo buong buhay nila, secured. Hindi tama yun. Tulungan mo rin sila na magsikap kaya mo. Sinasabi ko lang ito para hindi ka o tayo maging alipin ng pera natin. Huwag nating hayaan na mahumaling ang ating puso sa pera sapagkat our hearts are only for God. Tandaan nating tama na maraming naibibigay ang pera. Pero lahat ng kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos. On the other hand, hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos. Tulad ng isang malinis na konsensya, maayos na pamilya, yung meron kang time para sa mga taong sa'yo ay mahalaga. Yung magandang relasyon mo sa Diyos sapagkat alam mo na hindi ka nakalilimot sa Kanya at tumutulong ka sa iba bilang pagmamahal mo sa Kanya, ay hindi yung kayang ibigay ng pera. Kaya wag mong ipagpapalit ang Diyos sa pera sapagkat ang pera ay isa lang sa napakaraming mga biyaya niya. That is why also, wag mong isipin kahit na hirap tayo sa pera, ay hindi na tayo pinagpala. On the other hand, ay wag mo rin isipin na yung mga mayaman ay pinagpala talaga. Depende yon sa kung ano o kung sino ang minamahal natin sapagkat kung pera ang mamahalin natin, tayo ng pinakakawawang tao sapagkat maraming mahalagang bagay, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, ang ating maisasakripisyo. And eventually, mawawala din sa atin ang lahat ng ito. Pero kapag ang minahal natin ay ang Diyos, tayo ng pinakamapalad na tao sapagkat eventually,
we will gain not just some things, not just few things, but everything. Sapagkat yun ang sinasabi sa ating salmong tugkunan, Blessed are the pure of heart, for the kingdom of heaven is theirs. Ito sana mga kapatid, ang ating panghawakan, ang ating pagnilayan, upang maging maganda ang attitude natin sa pera o kayamanan. Amen.